Presyo ng bigas tumaas na naman ng 2 piso kada kilo. Kahit sobra-sobra pang stock gobyerno, bakit nga ba mag-i-import ng 200,000 tonelada na bigas sa Vietnam? Ilang senador inalmahan ang gag order sa impeachment case ni Ombudsman Merceditas Gutierrez. Japan, muling niyanig ng malakas na aftershock. Death toll sa lindol at tsunami halos umabot na 10,000. 700 Pinoy na ayaw lumikas dadalhan na ng relief goods. Mga daungan sa Maynila, kinabitan na ng scanner para sa radiation. Sa Action Metro, mga kabataan sa Tondo nagrambol, isa nadapisan pa ng bolo. Misis sinaksak ang kalaguyo ni Mister. Biyena ni number 1, kinukonsinti pa raw si number 2. Modus ng salisigang sa Malabon nakuna ng CCTV camera. At sa showbiz aksyon, Ryan Agoncillo at iba pang mga artista handa raw maging teacher sa publiko sa paghahanda tuwing may disaster. Sa Makata Super Video, mga asang mahilig sa Bicon, may sariling nightclub na pwedeng puntahan. At mga rapat at igasin magpapasikat sa dancing at singing. Pilipinas, magandang gabi. Ngayong Miyerkules, 23 ng Marso. Ang maaksyong balita. Nagsabong po sa presinto ang 2 grupo ng kabataan sa Tondo, Maynila. Reklamo ng isa sa kanila, tinagaraw siya ng jungle bolo ng dating kabarkada. Ikwento mo nga, Catherine Imson. Hoy, may mga kayo hindi na pinaniya. Reklamo ni Randy Guzman na agrabyado siya dahil natapisan siya ng jungle bolo ng kaalitan ng kanyang mga barkada sa bahaging ito ng Barangay 128 sa Tondo, Maynila. Kaya sa tindi ng galit, naghamon na lang siya ng away. Gago ka rin, gago. Nakakatakutan. Yan, nakano na kayo. Magaling talaga. Para mapag-ayos, dinala ng mga tanod sa barangay ang itinuturong pasimuno ng gulo na si Eric Rada. Pero nang magharap na ang 2 kampo, lalo silang nagkainitan. Dahil din sa sobrang kalasingan, tuloy sa paghahamon ng away si Rada. Alas 11 raw kagabi nang biglang naglabas ng jungle bolo si Rada at hinamon ng away ang grupo ni De Guzman. Sinubukan daw mamagitan ni De Guzman pero siya pa ang nasaktan. Umusob siya. Inagaw ko lang ho yung dala niya. Natapisan ho ako. Bigla ho siya nag-amoy ng away. Pero ayon kay Rada, ang kabilang kampo ang pasimuno ng gulo. Dati pala niyang kagrupo ang mga kaaway, pero gusto na niyang tumiwalag dahil lagi siyang nasasangkot sa gulo. Nalayo kasi, may barkado ko yun kasi inaapi nila lagi. Kaya ginawa ko, depensa lang sa sarili. Aminado ang barangay na nagpapasakit sa kanilang ulo ang mga gang sa kanilang lugar. Tuloy ang mga magulang ng mga pasaway na bata ang napagbuntunan nila ng sisi. Dapat bago sila magsarado ng pintuan, lilikumin muna nila yung mga anak nila para maiwasan yung mga ganyang kaguluhan. Pero sa kabila ng mainit na pagtatalo, nag-ayos din sa huli ang 2 partido. Catherine Imson, News 5. Hindi napigilan ng isang ginang sa Navotas ang kanyang galit nang madiskobring may kalaguyo dito sa Pilipinas ang kanyang nag-abroad na mister. Ang masaklap, mismong biyanan pa niya ang kumukupkop sa number 2. Carla Lim, ikwento mo. Kahit ka ganyang respeto ka, para hindi magsalita ang masama. Nagpang-abot ang galit na magbiyanang Myra at Aling Lydia sa Barangay Hall ng San Roque sa Navotas. Gigil na gigil ang dalawa sa isa't isa. Paghihimutok ni Myra ang pagkupkup daw ng kanyang biyanan sa kalaguyo ng kanyang mister na nasa Saudi. Kaya nang sugurin niya ito sa mismong bahay ng biyanan, nagdilim ang kanyang paningin at nasaksak ang kirida ng mister. Anong mararamdaman mo? Makita mo babae doon, asawa mo, na gano'n, na kinukupkop ang biyanan mo.
Pero si Aling Lydia, mas kinampihan ang kalaguyo ng kanyang anak. Mas may napapala pa daw kasi siya rito kesa sa sariling manugang na ginigipit siya. Mas gusto ko itong babae. Sa totoo. Talagang hindi na siya babalikan. Sinasabi talaga ng anak ko na hindi na siya babalikan. Uuwi siya, hindi siya magbabalik diyan. Tumangging humarap sa kamera ang nabanggit na kalaguyo. Hindi naman daw siya magsasampa ng kaso laban kay Myra. Pero si Myra, desididong magsampa ng asunto laban sa kanyang mister at kirida nito. Carla Lim, News 5. Babala naman po sa mga kapatid nating mahilig kumain sa mga restaurant at fast food. Aabot kasi sa higit 100,000 piso ang natangay ng salisigang mula sa customer sa isang restaurant sa QC. Nagbabalik si Carla Lim. Bitbit ang kopya ng kuha sa CCTV, dumulog sa presinto si Roby Bartolome para ireklamo ang pananalisi sa kanya sa isang restaurant sa QC noong Sabado. Nakuna ng pagpasok sa restaurant ng 2 lalaki at isang babae bandang alas 12:40 ng tanghali. Kanya-kanya ng pwesto ang tatlo. Sa kanang bahagi ng restaurant nakaupo si Roby at ang kanyang mga kaibigan. Maya-maya, lumapit na ang lalaking ito na nakaputing polo. There is this guy and approach us. Sabi niya, the exact words na sinabi niya is, sa inyo po ba yung car na nakapark sa tapat? And then, lahat kami, of course, ang tendency is to look at him. Because he's asking us kung sa amin ba yon, which is the usual na nagtatanong is the guard. Matapos makuha ng lalaki ang atensyon nila Roby, bigla ring nawala ang bag niya. Pero nakuna ng CCTV ang nakaasul na babaeng ito na umikot sa pwesto ng biktima. Paglabas ng babae, nakunan din siyang bit-bit ang bag ni Roby na isinilid pa sa isang paper bag. Ang lalaking ito naman na naka-green na t-shirt at nakasombrero, dali-daling lumabas ng restaurant at agad kinuha ang sasakyan at sinundo ang dalawang kasama. Batay sa oras na naka-record sa CCTV, 3 minuto lang nagawa ang krimen. Natangay kay Roby ang humigit kumulang 100,000 piso, kabilang ang kanyang mga ID at 2 cellphone. Kaya si Roby hindi napigilang batikusin ang seguridad ng restaurant. Make sure na safe, yung, hindi lang yung customer mo, but also the belongings of your customers, diba? Patuloy na iniimbestigahan ng mga pulis ang insidente at minamanmanan ang nasabing restaurant. Carla Lim, News 5. Di ba? Ang lakas ko? Ba, teka, ano nangyayari sa akin? Ba't namumula buong katawan ko? Magkakaroon na yata ako Magkakaroon na yata ako ng sakit. Parang akong patay sindi At ako ay nagpunta noong isang gabi kung saan ang ilaw nagpapatay sindi. At ako po'y nagulat sa aking nasaksi pagkat mga aso dooy nagpa-party. Mga cute na aso paggalang hilig, lalo't kung sa nightclub, sobrang kinikilig. Social na gimikan sa aso exclusive, indakan to the max, pag music narinig. Spoiled kasi aso ko kaya pinatayaan ka ng disco. Masaya't cool na cool, pati si DJ Bambol. Iwas lang daw sa trouble, pag aso ay nag-rumble. Yung iba ay food trip at inuman ng habol. At kapag nalasing, bagsak ay sa sopatol. Tigs kung nightclub for dogs ang aking video. Kids, trivia time na tayo tungkol sa kauna-unahang airline para sa mga pet. Ito ay ang Pet Airways na makikita sa America. Passengers ang tawag sa mga pasahero pet at siguradong safe ang pet dahil nakapwesto sila sa main cabin. Sosyal! Ang presyo para makapag-airplane ng inyong mga pet, $150 pataas o higit 6,500 pesos. Wow, ang taas niya. Hoy, anong patay sindi na yan? Minsan pahamak ko yan. Yan pinag-awayan namin ng misis ko nung isang araw. At pero nung matapos yung away namin, paludo siyang lumapit sa akin. At ang sabi po niya, "Hoy, Makata! Lumabas ka dyan sa ilalim ng kama. Ba't dyan ka nagtatago?" Isa kang duwag! Yan po ang masaklap na nangyari sa lalaking under. Ito ba rin po si Makata? Nag-iiwan na naman ng impormasyon, edukasyon, leksyon, dito lang sa aksyon! Abangan! 3 Pinoy na nasangkot sa drug trafficking sa China, bibitayin na sa katapusan ng buwan. Mapipigilan pa kaya ulit ito ng ating pamahalaan? Presyo ng bigas, buwan-buwan na raw na tumataas. Pagmahal ng langis, sinisising dahilan.
Binatilyo sa Parañaque, kinuyog na nga, na hit and run pa. Pagtatabi ng pera sa bangko, dapat na nga bang katakutan? At ang robot na di patatalo sa sayawan man o kantahan, abangan sa Makatas Super Video. Our company has been expanding and is exploring who can